Sa totoo lang, ang balita sa araw na ito ay ang pagbisita ni President Wang ng Catering Association para imbitahan ang higante ng pandaigdigang catering industry. Kapag pumalpak ang restaurant natin at nagalit si President Wang, lagot tayong lahat. Naging pinuno na pala si Wang Shan? Anong ibinubulong mo riyan? Bilis, sinong sasama sa akin? Bakit hindi po natin pasubukin si Ating? Siya po ang pinakamagaling sa atin pagdating sa paghihiwa. Kakayanin ba niya? Maniwala kayo. Baka kayang-kaya talaga ni Ating. Mag-iisang taon na siya rito sa Bamboo Garden, di ba? Sa tagal niya rito, ni minsan hindi pa siya napagalitan. Sige, ikaw na. Tara, sumama ka sa akin. Nahanap ko na siya. Paano siyang papuwede? Tagahiwa lang siya sa kusina. Wala ka na bang mahanap na mas may karanasan? Hindi ba ito ang lalaking buong maghapon ay walang ibang ginawa kundi titigan si Xiaolu na hamak na tagahiwa lang? Anong magagawa niyan? Head chef, minamadali na tayo ni President Wang sa pagkain. Halika, hiwain mo ang pipino. Bilis. Sabi ko na nga ba, hindi siya pa pwede eh. Ang paghiwa pa lang ng pipino ay hirap na siya. Aasa ba talaga tayo sa kanya? Mas mabuti pang tayo na lang ang gumawa. Haha, tingnan nyo ito. Mas mabilis pa akong maghiwa ng pipino kaysa sa kaniya. Tatay, maghanap na lang po muna tayo ng iba. Ang galing ng paghiwa niya. Hindi na kailangan. Siya na ang gagawa nito. Tatay, Boss, Huwag na kayong kumibo. Hindi na aabot. Wala ng oras. Tulungan mo agad si Tang Shuo. tutulungan niya ako? Pababagalin lang niya ang trabaho ko. Wala na tayong oras. Magmadali na sa pagtatrabaho. Bilis! Magsimula na tayo. Binabati po kita, Ji Fangting, dahil muli kang nanalo bilang kampiyon ng World Culinary Arts Competition. Siya ang tanging tao na nanalo ng 3 beses ng sunod-sunod. Kauna-unahang Grand Slam champion ng Great Shia. Hindi lang nagbigay ng dangal sa kanyang pamilya, kundi nagbigay rin ng karangalan sa ating bansa. Siya ang nararapat na bansagan bilang God of Cookery. Ang 3 kasama ko naman dito ay ang manager ng Michelin 8-star restaurant, ang chairman ng British Royal Restaurant, at ang kinatawan ng Shia National Chefs Association. Lahat sila ay gustong imbitahan ng God of Cookery na makipagtulungan. Gusto talaga nating makipagtulungan. Sayang lang at wala kaming karapatan. Basta pumayag lang ang God of Cookery na ipagamit ang kanyang pangalan. Kung papayag lang ang God of Cookery na makipagtulungan sa aming British Royal Restaurant, handa akong magbayad ng 50 milyong dolyar. May mukha ka pang mag-alok ng 50 milyong dolyar? Kami ngayon ay nagdala ng 100 milyong dolyar na cash. Kung papayag lang ang God of Cookery na tikman ang aming mga putahe, kahit magkano pa ay handa kaming magbayad. Ako ang tiyuhin ng God of Cookery. Kaya ko siyang gawan ng desisyon. Pumapayag na ako para sa kanya. Umalis ka nga, anong klaseng tiyuhin ka? Ako ang tunay na tiya ng God of Cookery. Nakita ko siyang lumaki. Simula bata siya ay nakikinig siya sa akin. Kung ano man ang sabihin ko ay papayag siya. Hehe, pwede mo ba kaming ipakilala sa kanya? Walang problema. Kapag matagumpay mo kaming naipakilala, babayaran kita ng extra na 5 milyong dolyar. Oh, hindi pala. 10 milyong dolyar. Ay, sige. Sandali, ako ang tiyuhin niya. Ano ba, bitawan mo ako? Bitaw sabi. Bitawan mo ako. Bitiw, bitaw sabi. Ang mga kamag-anak ng God of Cookery, bakit ganyan ang mga ugali nila? Nasaan ang God of Cookery? Ano? Nasaan na ang God of Cookery? Nasaan ang tao? Saan pumunta ang God of Cookery? Nawawala ang God of Cookery. God of Cookery, nawawala. Breaking news. God of Cookery Fangting, nawawala. Ilang araw nang hinahanap ng kanyang assistant pero hindi makita. Saan kaya nagpunta ang God of Cookery? Matapos marating ang tuktok ng tagumpay, nawala ang God of Cookery. Hindi alam kung nasaan siya o kung ano na ang nangyari sa kanya. Ano ba ang tinitingnan mo? Kanina pa kita pinagmamasdan. Tuwing nariyan si Young Mistress, palagi kang nakatingin sa kanya. Ikaw na hamak na tagahiwa lang, siguro gusto mo si Young Mistress, no? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Bagay ka ba para magustuhan si Young Mistress? Lakas din ang loob mong pangarapin si Young Mistress. Noong 1 taon nang palaboy-laboy ka pa sa lansangan, mabuti ang puso ni Young Mistress. Pinulot ka niya at binigyan ng makakain. Ngayong nakakakain ka na ng maayos, nagsisimula ka na bang managinip ng gising? Ang gusto ni Young Mistress na lalaki, hindi lang dapat mahusay sa pagluluto, dapat gwapo at matikas din, dapat ay may malasakit din sa bayan, kayang magbigay ng dangal sa bansa, katulad ng God of Cookery. Ikaw, hi!
Bilis, 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 bilis. Maghanap ka ng taong sasama sa akin. Bakit? Anong nangyari at nagmamadali ka? Ayaw na ni Director Luo magtrabaho. Maghanap ka ng sasama sa akin sa malaking kusina para tulungan ang punong kusinero sa paghahanda. Pang-7 na ito ngayong buwan. Masyadong mataas ang pamantayan ng punong kusinero. Ilan ba ang makakaabot sa mga hiling niya? Ginisang baka na may sili. Mahilig sa maanghang ang ating mahal na panauhin, kaya ito ang inihanda ko para sa kanya. Dapat ay hiwain ng pabaon ang mga siling labuyo, dahil kung hindi, masisira ang ganda nito. Dapat alisin ang lansa ng baka, pagkatapos ay hiwain ng maninipis. Kailangang maging pantay-pantay ang bawat hibla, at dapat magkakasing haba sila, para maging maganda ang pagkakabagay nito sa mga siling labuyo. Anong susunod na lulutuin? Magluluto pa ng isang maliit na putahe ang batang ito. Bilis. Huwag mong isipin na porket nakuha mo na ang tiwala ni Amo, ay magaling ka na. Alamin mo ang lugar mo. Bilib talaga ako sa'yo. Bunga iyan ng pag-iensayo mo ng isang buwan. Salamat po, Amo. Sa wakas, natapos din. Bakit hindi pa natatapos ang walang kwentang iyon? Amo, sinabi ko na sa inyo kanina pa, naaksaya lang siya sa oras dito. Mali kaya talagang hinala ko? Anong ginawa nyo? Hindi kumakain ng maanghang si Sir Kete. Pero, pawang maanghang ang lahat ng main dishes na inihanda nyo. Hindi kumakain ng maanghang? Lahat ay maanghang. Hayaan mo na, sige na. Hindi ba sabi mo ito ang specialty ng shop na ito? Specialty? Specialty? Ito lang yun? Specialty raw? Ganito lang pala, hindi sapat ang init ng mantika. At pati na ang pagkakahiwa. Hay, maganda ang pagkakahiwa at mabango ito. Ito. Anong klaseng luto ba ito? Alam nyo ba na ang handaang ito ngayon ay napakahalaga para sa ating bansang Daksya? Nakasalalay dito ang 10 bilyong dolyar na investment ng multinational company sa hinaharap. President Wang, patawad po. Pasensya na po. Talagang patawad po. Pero ang balitang natanggap namin ay mahilig kumain ng maanghang si Sir Kete. Malinaw na sinabi ko sa nakatatanda mong kapatid na si Zhang Degao na si Sir Kete ay hindi kumakain ng maanghang. Hindi talaga kumakain ng maanghang. Sinuportahan niya ako ng buo. At sabi niya ay wala raw magiging problema. Pero ano ang resulta? Umaanghang lahat. Kay Zhang Degao niyo po pala sinabi. Jiang Yuan. Paulit-ulit ko nang ipinaalala kahapon na huwag lalagyan ng maanghang. Kahit pa ayaw nyo sa akin, hindi nyo dapat ito ginawang komplikado. Ngayon, nagalit na sa atin si President Wang ang restaurant ng Zhu Yuan na iniwan ni Tanda at tuluyan nang masisira sa mga kamay mo. Zhang Degao, sadyang nagbigay ka ng maling impormasyon dahil sa iyo, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan sa amin ni President Wang. Sinisira mo ang pangalan ng restaurant ng Zhu Yuan, pero wala lang iyon. Ang mas malaki ay ang pinsala sa investment ng bansang Daksya. Ang ipinasabi ko ay hindi kumakain ng maanghang si Sir Kete, kayo ang nagkamali. Anong kinalaman ko doon? Ginoong Kate, huwag niyo na pong hayaang madungisan ang bibig niyo ng basura na ito. Pagdating sa mga pagkain dito sa bansang Daksya, sobrang disappointed ako. Ito, hindi ba ito ang niluto ni Ating? Bakit niya ito isinerve rito? Isa ka lang namang hamak na tagahiwa. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na iserve ang luto mo? Alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Sinasadya mo ba talagang mamerwisyo? Ikaw? Tama ba ang naririnig ko? Pinayagan niyo ang isang hamak na tagahiwa na magluto para kay Ginoong Kate? Kaibigan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Naku po, lagot na. Mukhang malaking gulo ang pinasok ni Ating ngayon. Itong klase ng pagkain, na kahit kayo ay hindi niyo makakain dahil parang pakain sa baboy, nagawa niyo pang iserve sa ating espesyal na panauhin. Isang aksidente lang po ito.
Isang aksidente lang po ito. Tama ba ang naririnig ko? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Che, aksidente? Kaya nyo bang kainin ang ganitong bagay? Kakainin mo ba? Kakainin mo? O kakainin mo ba ito? Sa tingin ko sinasadya nyo ito para bastusin sina Ginoong Wang at Ginoong Kate. Bawat putahe na niluluto sa restaurant ng Zuyuan ay maingat na inihahanda ng aming mga chef at kailanman ay hindi kami nagpabaya. Huwag kayong basta-basta manira rito at hindi nyo dapat sinasayang ang pagkain. Ako pa ang nagsasayang ng pagkain? Napaka-ipokrito mo. Kung ang pagkain ito ay parang masahol pa sa pagkain sa baboy, bakit hindi mo ubusin lahat? Ayaw mong kainin, di ba? Boss, tingnan nyo. Ganyan po siya makipag-usap sa akin. President Wang, malinaw na wala siyang respeto sa inyo. Director Jiang, ito ba ang paraan ng pagtanggap sa bisita dito sa restaurant ng Zuyuan? Ngayon, kailangang ubusin nyo itong pagkaing baboy na ito sa harap ko. Kain. Tay, wag po. Gusto lang niya kayong hiyain. President Wang, gagawin ko po ito kung ngayon ay mawawala na ang galit ninyo at ni Ginoong Kate. Sige ba? Kain na. Kakainin ko ito. Ang sarap. Teka, masyadong peke ang arte mo. Tingnan mo ang hitsura mong naghihirap, mukha ba itong masarap? At kumakain ka pa ng mabilis, hindi siguro natin alam kung gaano kapangit ang lasa niyan. Hahaha. Huwag ka nang mag-alala, President Wang. Itong kapatid ko ay walang silbi sa ginagawa niya, kahit sa pagluluto. Kahit na Zhang ang pangalan ng kainang ito, sa akin niyo pa rin makikita ang tunay na galing. Ganoon ba? Nagbayad ako ng malaking halaga para kumuha ng 3 magagaling na eksperto. Marunong silang magluto ng kahit anong putahe. Wala namang ibang hilig si Mr. Kate, kundi ang pagkain ng masarap. At si Mr. Kate ay isang sikat na eksperto sa pagkain, kaya talagang mataas ang kanyang panuntunan. Kung magagawa mong masiyahan si Mr. Kate, maaari kang humiling ng kahit na ano. Walang problema. Basta ba ang pagkain namin ay magustuhan ni Mr. Kate, kaya niyo po bang gawan ng paraan na ang karapatan sa pamamahala ng Bamboo Garden ay mailipat sa akin? Sino si Jiang Chengfeng? Magaling ba siya? Si Jiang Chengfeng ay ang tagapagmana ng pamilya ng mga royal chef. Kilala si pamilyang Jiang dahil sa husay niya sa paggamit ng kutsilyo at ang iba't ibang teknik niya ay talaga namang napakahusay. Maaaring hindi ang pagluluto ang pinakamalakas na talento ni Jiang Chengfeng, pero pagdating sa paghihiwa, kung si pamilyang Jiang ang pangalawa, walang mangangahas na sabihing sila ang una. Uncle, bakit tayo nag-imbita ng ganito kagaling na eksperto? Tatay, anong gagawin natin? Ang pinakamagaling sa atin sa paghihiwa ay walang iba kundi si unang senior na kapatid. Pero kumpara sa estudyante ni Jiang Chengfeng, natatakot akong baka. Magaling nga si Jiang Chengfeng, pero hindi ibig sabihin noon ay magaling din ang estudyante niya. Inutusan ako ni Master na bigyan siya ng leksyon. Hindi mo kaya. Ako. Mahilig palang mag-utos ang matandang ito. Sige, susubukan ko po. Ano namang gagawin mo doon? Sa tingin mo ba ay hindi pa sapat ang kahihiyang dinanas natin ngayong araw? Tama. Lugar mo ba iyan para makialam? Bumalik ka rito. Tatay, huwag mo siyang pansinin. Dapat si unang senior na kapatid ang pumunta. May pag-asa pa tayong manalo. Pero kapag siya ang pinadala nyo, siguradong talo na tayo. Head chef, bakit hindi si unang senior na kapatid ang pinapunta mo? May iba ka pa bang plano? Siguro ay may dahilan si head chef sa ganitong desisyon. Alam ko na. Ayaw ipakita agad ni head chef ang tunay na galing ni unang senior na kapatid. Natatakot ka ba? Ako si Jiang Teng, ang tagapagmana ng Royal Chef na si Jiang Chengfeng Bansang siya, ang kampiyon sa paligsahan ng paghihiwa sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Sino ka ba? Sabihin mo ang pangalan mo. Ako si restaurant ng Zuyuan, isang hamak na tagahiwa sa kusina. Tagahiwa? Nilalait yata kami ng restaurant ng Zuyuan. Isa akong tanyag na tagapagmana ng Royal Chef. Tapos isang tagahiwa lang ang itatapat sa akin. Tagahiwa? Hahaha. Director Zhang, mukhang kulang na kulang ka talaga sa tao, Director Zhang, dahil isang tagahiwa lang ang pinasabak mo. Hahaha. Magsimula na tayo. Sige, tandaan mo ito bata. Ito na ang pinakaimportanteng sandali ng buhay mo. Magsisimula na ang unang yugto ng paligsahan.
Walang problema. Basta't mapapasaya mo si Ginoong Kate. Hindi maaari. President Wang, pinahamak lang ako ni Jiang Degao. Maari niyo po ba akong bigyan ng isang pagkakataon para patunayan ang galing ko? Sige, ako ang masusunod sa araw na ito. Kung sino ang mananalo sa labanang ito at makakapagpasaya kay Ginoong Kate, sa kanya mapupunta ang Bamboo Garden. Ano ang labanang iyon? Ang labanang ito ay ang pinakamatinding kompetisyon sa mundo ng mga kusinero sa Daxia. Kapag naghain ng hamon ang isang kalaban, hindi ito maaaring tanggihan ng hinahamon. Kapag nagtagumpay ka, ay makakatanggap ka ng malaking suporta mula sa Chef Associate. Ngunit kapag nabigo, ang humamon ay dapat ng parusahan, hindi na siya kailanman maaaring magluto. At higit pa riyan, tuluyan na siyang tatanggalin sa Chef Association. Ganun ba ito kalubha? Kahit mawala ang ating kainan, maaari pa tayong magbukas ng bago. Pero kapag natalo ka, hinding-hindi ka na magiging isang kusinero. Kung matagumpay naming maipagtatanggol ang pwesto namin, mananatili ba sa amin ang Bamboo Garden? Siyempre. May lakas ka ba ng loob na tanggapin ito? Alam kong gagawin mo ang paraang iyan. Ngunit handa na ako rito. Oras na para masaksihan mo ang tunay na kakayahan ko. Para sa unang round, susubukan ang mga pangunahing kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Tanzo Jiangteng, ikinalulugod kitang makilala. Jiang, ang apelyido ni Tanzo? Ikaw ba ang tagapagmana ng imperial na kusinero na si Jiang? Tama ka, ang aking guro ay walang iba, kundi ang imperial na kusinerong si Jiang Chengfeng. Ano? Imperial na kusinero? Estudyante pala siya ni Jiang Chengfeng. Simulan na! Napakagaling. Napakahusay niya. Ito ba ang paraan ng pag-ukit ng imperial na kusinerong si Pamilyang Jiang? Tunay ngang nakakamangha. Napakalinaw at kasing linis ng kristal. Mukhang totoong totoo. Napakaganda ng bawat detalye ng dragong ito. Ang swabe ng bawat guhit. Hindi nga matatawaran ang husay ng tagapagmana ng imperial na kusinero. Ang tindi ng kasanayan niya sa paggamit ng kutsilyo. Hala. Ating, anong ginagawa mo riyan? Bakit hindi ka gumagalaw? Sa tingin ko, hindi niya man lang alam kung paano mag-asikaso ng isda. Kung ganoon, siguradong talo na tayo, di ba? Kung alam ko lang, dapat ay hinayaan na nating si unang senior na kapatid ang sumali. Napakapino ng hiwa ng isda, parang isang piraso ng telang sutla na transparent. Inaasahan na ito sa tagapagmana ng imperial na kusinero. Anong klaseng paggamit ng kutsilyo yan? Narito ba siya para magpatawa? Masyado siyang napag-iwanan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kapangit na pagkakaayos ng pagkain. Napakakahiya. Ating, bumaba ka na riyan bilis. Seryoso ba siya sa ginagawa niya? Sashimi ba ito? Mas manipis pa ang hiwa ko rito. Master, ito ang resulta ng hindi niyo pagtitiwala sa akin at ang pagpapaubaya sa pulubing ito. Parang napakadali lang ng panalong ito. Sandali, mali ito. Anong mali rito? Tignan mo. Totoo ba ang nakikita ko? Buto na lang ang natira sa isdang ito, pero lumalangoy pa rin. Imposible ito. Tama ba ang nakikita ko? Mga buto na lang ang natira sa isdang ito, pero lumalangoy pa rin. Hindi maaari. Totoo nga. Ang isdang ito na nahiwa na ay gumagalaw pa rin. Paano niya iyon nagawa? Hindi ba tagatapyas lang siya sa kusina? Sa mundong ito, mayroon palang ganito. Kahusay na kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Bamboo Garden Restaurant? Kailan pa nagkaroon ng ganoong klaseng tao rito? Magic ba ito? Ito ay. Hindi. Ito ay husay sa kutsilyo. Ang resulta ng pagiging isang tunay na dalubhasa dahil sa sobrang bilis. Hindi pa nakakapag-react ang mga ugat ng isda. Nahiwa na siya, kaya natural pa rin itong lumalangoy. Akala ko dati ay isa lamang itong alamat, pero mapalad ako na nakita ko ito ngayon. Inaanunsyo ko, ang nanalo sa unang round
ay si Bamboo Garden Hotel. Hindi ko akalain na mayroon siyang ganoong talento. Isang pampalipas oras na libangan lang yan. Hindi yan ang tamang paraan. Ang isang tunay na chef, dapat ay nagpo-focus sa pagpapaunlad ng kanyang luto, imbis na igugugol ang oras sa mga walang kabuluhang gawain. Kung hindi masarap ang pagkain, kahit gaano pa yan kagarbo, mananatili lang siyang tagatapyas sa kusina. Tama po si unang senior na kapatid. Sa tingin ko ay sinuwerte lang si ating. Kung hindi, bakit hanggang ngayon ay tagatapyas pa rin siya? Anong nangyayari? Nagbayad ako ng malaking halaga para makuha ka, pero pati ang tagatapyas lang sa kusina ay hindi mo matalo? Sino ka ba talaga? Layas, kayong mga walang kwenta. Magpakasaya muna kayo habang kaya nyo pa. Sinuwerte lang talaga kayo. Kakaumpisa pa lang at sa amin na kayo nakatapat at pagkatapos nito, gagawin ko ang lahat para magmakaawa kayo sa akin. Para sa ikalawang laban, ang oras para sa pagluluto ng sabaw ay 1 oras. Master Yang, turuan mo sila ng leksyon. Matagal-tagal na ring hindi nakakapag-ehersisyo ang matandang ito. Ang galing ng paghiwa ng batang ito kanina ay talaga namang nakakamangha. Siguradong mula pagkabata ay iyan na ang kaisa-isang pinag-eensayuhan mo ano. Inaamin ko, wala pang nakakatalo sa iyo pagdating sa paghiwa. Sayang dahil hindi na kayo muling suswertihin sa susunod. Sino ba ang taong iyan? Mukhang mahirap siyang kalaban. Ano namang pakialam mo kung sino siya? Huwag mong kakalimutan, kilala si unang senior na kapatid bilang ang Yunjo na hari ng sabaw. Kailanman ay hindi natalo si unang senior na kapatid sa paggawa ng sabaw. Ha 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 ha. Dito sa Yunjo, pagdating sa paggawa ng sabaw, ako ang pinakamagaling at walang makakatalo sa akin. At kayo, talaga bang ang mabahong matandang iyan ang itatapat niyo sa akin? Talagang naghahanap kayo ng gulo. Huwag kang kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala, Master. Mukhang hindi ordinaryo ang taong ito. Panoorin niyo kung paano ko siya tatapusin ng madalian. Hindi mo siya kaya. Tatay, wag na po kayong mag-alala. Siguradong walang magiging problema kay unang senior na kapatid. Nakalimutan niyo na ba, ang titulong Haring Tang ay mismong si Gobernador Yunjo ang naggawad sa kanya. Naalala ko na. Siya si Yangki, na perpekto niya ang malupit na kibogong at ginamit niya ang enerhiya ng chibogong sa pagpapakulo ng sabaw at kailanman ay hindi pa siya natatalo. Pero ang kanyang mga panalo ay hindi marangal dahil mahilig siyang mandaya habang may paligsahan, ginagamit niya ang chibogong para manakit ng kapwa. Hindi iyon mapapansin ng mga karaniwang tao. Sa paggawa ng sabaw, mahalaga ang panloob na enerhiya. Pero bakit po kailangan pa ng panloob na enerhiya sa paggawa ng sabaw? Oo nga, bakit pa kailangan yan? Wala ka pa sa ganyang antas, kaya hindi mo pa maiintindihan ang mga tunay na dalubhasang master sa paraan ng paggawa nila ng sab. Ginagamit nila ang panloob na enerhiya para kontrolin ang apoy. Sa ganitong paraan, mapapalabas mo ang pinakasarap na sustansya ng mga sangkap upang humalo ng perpekto sa sabaw. Kaya naging chef god ang isa dahil ang panloob na lakas at ang teknisyan sa pagkontrol ng apoy ay nagamit niya ng husto para magawa ang anumang ulam at mapanatili ang pagiging sariwa ng mga sangkap. Hinahayaan nito ang lasa ng bawat putahe na manatili sa sukdulan ng kasarapan. Ngunit itong si Yangchi ay gumagamit ng maduming paraan. Gumagamit siya ng kigong para guluhin o pinsalain ang kalaban. Dahil sa kanyang pananakit, natanggalan siya ng pangalan sa samahan ng mga kusinero. Kung gayon, hindi ba't mapanganib iyan para kay unang senior na kapatid? Ang lagay ng sabaw na ito. Napansin mo ba? Sino ba talaga ang mas mahusay? Ngayon, ang mga sangkap nila ay magkapareho lang. Kaya kailangang tignan kung sino ang makokontrol ang apoy. Doon lang malalaman kung sino ang mananalo. Uy, tignan mo. Si Master Zhu. Ang galing talaga ni Master Zhu. Matanda, akala ko pa naman napakalakas mo na, pero base sa nakikita ko, wala ka rin palang binatbat. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, eksperto ako pagdating sa paggawa ng sabaw.
Bakit biglang lumakas ang apoy? Eksakto ang dating mo, pababagsakin ko kayong dalawa. Arg. May magaling silang kasama, kaya aaminin kong talo ako sa round na ito. Anong talo ka riyan? Nagbayad ako ng malaking halaga para kunin ka, hindi para maging duwag ka lang. Ang ganda na sana ng niluluto kong sabaw, pero sinira mo ang lahat, kaya kailangan ko tuloy ulitin. Manahimik ka. Kahit 10 beses ka pang magluto, hinding-hindi ka mananalo. Sayang naman, natapon ang sabaw ni Tang Shu. Idinedeklara ko, panalo ang Yang Chi. Ano? Panalo na sana kami sa round na ito, pero natalo lang dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo at sa panggugulo mo, hindi sana matatalo ang unang senior na kapatid. Lumamyo ka na sa amin sa susunod. Ating, talagang gumawa ka ng malaking gulo sa pagkakataong ito. Sinasabi ko sa iyo, kung dahil kay restaurant ng Zuyuan at sa Master, dahil sa iyong katangahan, ay nagkaroon ng masamang nangyari sa kanila, hinding-hindi sapat ang 10 buhay mo para pambayad? Master, sa susunod na round ay kailangan kong manalo muli. Hemp, ang talo ay talo na. Anong saysay ng paninisi sa isang katulong? Kahit anong pilit nyo, siguradong talo na kayo. Mananalo ako sa huling laro. Ha. Huwag nyo nang asahan ang huling laro. Dahil hindi ko pa inilalabas ang tunay kong alas. Sa araw na ito, kukunin ko si restaurant ng Zuyuan at sisiguraduhin kong paparusahan kita ng matindi. Salamat sa iyo kanina. Kung hindi dahil sa mabilis mong pagtulong, tiyak na mapapahamak kaming dalawa ni Tang Shu. Wala iyon. Ang ikatlong laro ay walang limitasyon. Ang bawat koponan ay pipili ng 2 tao upang magtulungan sa paggawa ng isang putahe at kami ang magsisilbing hurado. Oras na po para kumilos kayo. Ipakita po natin sa kanila kung ano ang tunay na galing sa pagluluto. Sino kaya ang taong iyon? Mukhang napakagaling niya. Hindi ko po kilala. Bakit parang pamilyar sa akin ang taong iyon? Parang siya, si Jia Liang. Noong nakaraang buwan, siya ang nanalo sa 3-province cooking competition. At sa national food competition ngayong taon, siya ang nanguna sa preliminaries. Isa siyang misteryosong kalahok na biglang sumulpot at siya ang paboritong manalo sa championship. Zhang Degao. Siya nga talaga ang humahakot ng lahat ng tropeyo sa pagluluto ngayong taon, si Jia Liang. Ang mga titulong iyan ay walang halaga. Sa totoo lang, ang tunay niyang pagkatao ay siya ang huling disipulo ni Diyos ng pagluluto. Disipulo ni Diyos ng pagluluto. May tinuturuan pala si Diyos ng pagluluto? Kailan pa ako nagkaroon ng disipulo? Iba talaga ang disipulo ng God of Cookery? Ginasta ko ang kalahati ng aking yaman para lang imbitahan siya mula sa Kyoto. Nakuha ni Master Gia ang tunay na galing ng God of Cookery at natutunan na niya ang 79% ng abilidad nito. Sa madaling salita, siya na ang susunod na God of Cookery ng bansang Daksha. Tay, ano pong tingin nyo? Ang kuya kong ito, kahit na palagi siyang gumagamit ng maruruming paraan, ay wala siyang sapat na lakas ng loob na humanap ng taong magpapanggap bilang disipulo ng God of Cookery. Dahil nagawa niyang makuha ang mga eksperto gaya ni na Jiang Teng at Yang Chi, posibleng nakuha nga niya ang disipulo ng God of Cookery. Mabuti at alam mo, pinapayuhan kita na sumuko na ngayon pa lang para hindi ka magmukhang kawawa at maging katatawanan sa lahat. Ano naman kung disipulo siya ng God of Cookery? Nag-aaral na ako ng sining ng pagluluto ng mahigit 10 taon at hindi pa ako kailanman nakakahanap ng katapat. Kahit ang God of Cookery pa mismo ang pumunta, ay hindi ako natatakot. Huwag kang bastos. Matagal ko nang balita ang galing ng God of Cookery at isang karangalan sa araw na ito na makalaban ang kanyang disipulo. Kahit na matalo man ako, ituturing ko pa rin itong isang karangalan. Karangalan mong makatunggali ako sa iisang entablado. Karangalan mo iyon. Magsimula na tayo. Magsisimula na ang ikatlong laban. Ngayon, pumili na ang bawat panig ng isang head chef at isang assistant. Master, ako na po ang magsisilbing assistant nyo. Sa pagkakataong ito, kailangang makabawi na tayo. Nakababatang kapatid, ito na ang huling laban. Napakahalaga nito para sa ating kinabukasan. Maaari bang samahan niyo po akong lumaban sa pagkakataong ito? Masyado kang madiskarte. Master, bakit po siya ang pinili niyo?
Tatay, bakit po siya ang pinili niyo? Kahit na magaling siya sa paggamit ng kutsilyo, hindi pa rin siya hihigit kay unang senior na kapatid. Tama-tama. Sumasang-ayon kami. Chief, isa lang siyang assistant chef? Bakit siya ang kapalit ni unang senior na kapatid? Para lumahok sa ganito kahalagang labanan. Chief, pag-isipan niyo po itong mabuti. Tama na. Nagawa ko na ang aking desisyon. Master, nawawala na kayo sa sarili. Kapag hinayaan nyo siyang sumama sa inyo, parang itinatapon nyo na ang sarili nyo. Bata, halika na. Ako po si restaurant ng Zoo Yuan Director Jiang. Chef Jiang, talaga bang hahayaan mong itong assistant ang makasama mo sa huling laban na ito? Baka gusto mo muna itong pag-isipan? Salamat, President Wang. Desidido na po ako. Ha ha ha. Talagang nawala na siya sa sarili. Isang assistant chef ang isasalang niya. Ha 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 ha. Baka naman sumuko na lang siya. Ang restaurant ng Juyuan na ito, wala na talagang pag-asang manalo. Kahit pa isa kang eksperto at veteranong kusinero, pero pagdating sa akin, wala kang sinabi. Mas mabuting umuwi ka na lang at magpahinga. Para kahit paano ay may mukha ka pang maihaharap. Hindi ko po hangad na makipantay sa apprentice ni Diyos ng pagluluto. Ngunit, hindi ako ang makakalaban mo ngayon, kundi siya. Siya ang mamumuno sa kusina. Tatay, Chief, Ano? Hindi lang siya nagpadala ng tagahiwa sa entablado, ginawa pa niyang punong tagaluto ang tagahiwang iyon. Sa tingin ko, sumuko na talaga ang pinuno ng akademya na ito. Gumagawa lang siya ng paraan para mambwisit ng tao. Master, baliw na talaga siya. Pinaluto ba naman ng isang tagahiwa? Tay, sa labanang ito, kapag natalo, kailangang parusahan ang sariling mga kamay. Hindi mo dapat iasa ang lahat sa kanya. nalilito na yata ang punong tagaluto at nagtiwala pa sa isang tagahiwa. Napakabango. Kitang-kita namang nasasarapan siya sa pagkain. Teka lang, ay, wag mo munang kunin. Dahil pinili mong magpakababa, sisirain ko ng lubusan ang pangalan mo. Ipinapaubaya ko na ito sa iyo. Mali ba ang nakikita ko? Mula sa loob ng bibig ng isda ay buong-buo niyang nailabas ang tinik nito at hindi man lang nahiwa ang tiyan nito. Pagtanggal ng tinik ng hindi binubuksan. Diyos ko. Ito ba ang galing ng disipulo ni Diyos ng pagluluto? Nagawa niya iyon ng ganoon kadali. Kung narito lang sana si Diyos ng pagluluto, tiyak na. Ay, buti na lang. Hindi ko nakaharap ang disipulo ni Diyos ng pagluluto. Kahit mag-aral pa ako ng 100 taon, hindi ko pa rin maaabot ang antas niya. Ito ang hidden dragon and fish. Hindi nga nagkamali, disipulo nga siya ni Diyos ng pagluluto. Ang teknik na ito ay kasing husay ng kay Diyos ng pagluluto. President Wang, ano ang espesyal sa pagkaing ito? Ang tawag sa putahing ito ay world's #1 freshness. Sinusubok nito ang galing sa paghiwa at kontrol sa apoy, pati na ang pagpapanatili ng natural na lasa ng isda. Una, hindi dapat mahiwa ang tiyan ng isda, pang tinatanggal ang mga tinik nito mula sa loob. Pangalawa, kailangan ng pinakamabilis, pinakamalakas na apoy para sa sarsa, para maging malutong ang labas, pero sariwa pa rin ang loob. Napakaswerte ko talaga. Dahil nakita ko rito ang estilo ng pagluluto ni Diyos ng pagluluto. Hahaha. Oh, nagtatanggal ba siya ng kaliskis? O baka naman minamasahin niya lang ang isda? Hahaha. Tapos na talaga tayo. Ang dunsi na ito, nilalagay niya ang restaurant ng Zuyuan at ang ating master sa matinding kapahamakan. Itong dunzi na ito, mukhang hindi man lang alam kung paano magluto ng isda. Mabuti pang ang chief chef na lang ang sumalang. Masyadong malayo ang agwat nila, di ba? Ito ang Soaring Dragon and Phoenix. Ito ang espesyal na teknik ni Diyos ng pagluluto, ang Soaring Dragon and Phoenix. Tunay nga siyang disipulo ni Diyos ng pagluluto. Ito na ba ang kakayahan ng isang alagad ng master chef? Hindi ko akalaing napakalaki ng agwat namin. Para saan pa ang napakaraming taon kong pag-aaral? Ano na lang ako? Sinasabing, ang mga pagkaing iniluto gamit ang apoy ng lumilipad na dragon, bukod sa napakabango nito, ay nagbibigay din ng matinding lakas sa sinumang kumain at nagpapahaba ng buhay. Sino ang mag-aakalang sa maliit na lugar na ito ay makikita ko ang maalamat na teknik ng master chef?
Wala na akong mahihiling pa. Sapat na ito sa buhay ko. Mali ba ang pinili ko? Anong ginagawa mo? Dragon sa loob ng isda? Ano? Gagayahin mo rin ang alagad ng Master Chef sa paggawa ng dragon sa loob ng isda? Anong tawag niya doon? Dragon sa loob ng isda? Mas mukha itong uod sa loob ng isda. Ikaw. Desisyon ko ito. At wala akong pwedeng sisihin. Ha. Hoy, tingnan niyo kung anong balak niyang gawin. Gusto niya ring gumawa ng dragon sa loob ng isda. Ha, nakakatawa. Sa tingin ko, uod sa loob ng isda ang ginagawa niya. Oo nga. Anong klaseng galaw yan? Paano magiging dragon sa loob ng isda ang gawa niya? Para siyang nagmamarunong sa harap ni Guangong. Pinapahiya lang niya ang sarili niya. Sa tingin ko naman ay matalino ang batang ito. Napakagandang pagkakataon nito. Maaari siyang kumuha ng kaalaman mula sa teknik ng alagad ng Master Chef. Hindi, mali. Pakiramdam ko, magkahawig sila. President Wang, may panalo na. I-anunsyo mo na. Sige, ihahayag ko na. Para sa ikatlong round, ang alagad ng Master Chef ang panalo. Sa'yo na itong restauran ng Zuyuan. Ha. Ano ngayon? Sinabi ko na sa'yo noon pa. Siguradong talo ka ngayong araw. Talo ka na. Parusahan mo na ang sarili mong mga kamay, aking kaibigan. Parusahan mo na ang sarili mo, aking kaibigan. Chef Zhang, puro ka lang salita. Sino kaya ang nagyabang nasasabak sa labanang ito? Sino ang punong-puno ng kumpiyansa at nagsabing mapoprotektahan ang restaurant ng Zuyuan? Talo ka, at talong-talo ka talaga. Gawin mo na ang usapan, parusahan ang sarili. Parusahan. Isang sikat na kusinero ng restaurant ng Zuyuan. Duwag pala sa harap ng hirap. Parusahan. Tatay, Bilisan mo. Huwag kang mandaya. Direktor Jiang, kailangang tanggapin ang pagkatalo. Ito ang batas sa labanang ito. Dahil natalo ka sa hamon, kailangan mong parusahan ang sarili mo. Sige. Sandali lang. Tapos na ang niluto kong dragon hidden in fish belly, pwede na tayong magsimulang humusga. Ikaw na naman, hamak na tagahiwa. Ang peke mong gawa, ipapakita mo pa rito. Hump, wala kang karapatang magsalita rito. Umalis ka rito. tama na. Gagamitin mo pa ang pagkaing iyan para hiyain kami, di ba? Yung dragon hidden in fish belly na kakapanood mo lang nung natutunan. Paano mo ikukumpara sa disipulo ng Diyos ng pagluluto? Lalo na sa galing niya sa swimming dragon and startled phoenix. Hindi siya disipulo ng Diyos ng pagluluto. At hindi swimming dragon and startled phoenix ang ginawa niya kanina. Ano? Anong sinabi mo? Hindi siya ang apprentice ng God of Cookery. Huwag mong sabihing ikaw yon. Isang hamak na kusinero ka lang. At hindi ka karapat-dapat na lumapit man lang kay Master Gia. Kapag nagsalita ka pa ng ganyan, tandaan mong mapaparusahan ka. Ha. Baliw na yata ang kusinerong ito. Nagawa niya talagang para sa restaurant ng Zuyuan ay magsinungaling ng harap-harapan. Ang apprentice ng God of Cookery ay nagpakita lang naman kanina ng maalamat na Dragon and Phoenix technique. Paano siya magiging peke? Itoy, pupwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang basta-basta magsasalita ng ganyan. Lahat kami ay nakasaksi rito. Ipinadama niya ang galing ng God of Cookery, ang Dragon and Phoenix. Sinabi ko na, hindi iyon ang tunay na Dragon and Phoenix. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka lang namang kusinero rito, di ba? Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Kung ang luto ko ay hindi Dragon and Phoenix, ano? Sasabihin mong kaya mong gawin iyon? Ha. Ito na ang nakatawang biro na narinig ko saan siya humuhugot ng lakas ng loob para pagsalitaan ng ganyan ang apprentice ng God of Cookery. Nakakatawa talaga siya. Director Zhang, dahil lang sa gusto ninyong makaiwas sa parusa sa restaurant ng Zuyuan, ay nakakagawa na kayo ng ganyang kasinungalingan. Wala ka talagang hiya. Hayaan mo na. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Dahil diyan, ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang tunay na Dragon and Phoenix. Naalala ko na siya. Siya ay...
Unang senior na kapatid. Nakita ko iyon. Ito ang tunay na swimming dragon and startled phoenix. Ito ang tunay na swimming dragon and startled phoenix. Hindi kaya. Ikaw. Ikaw ba? Ang tindig na ito. Ang napakalakas na diskarteng ito. Ang ganitong aura. Siya ay ang Diyos ng kusina. Ano? 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 Siya ang Diyos ng kusina? Hindi mo iyon mahahalata sa kanya. Ngunit bukod sa Diyos ng kusina, sino pa ang makakagawa ng galaw na iyon kanina? Ang napakamahalagang swimming dragon and startled phoenix. Siya ang Diyos ng kusina. Tapos na, yari na ako. Bakit siya naging Diyos ng kusina? Bakit siya pumunta sa hamak na lugar na ito? Paano siyang naging Diyos ng pagluluto? Pero, ginawa niya talaga kanina ang technique na dragon at phoenix. Nakakamangha talaga. Oo nga. Ang ating pala ang Diyos ng pagluluto. Seryoso ba? Ating, hindi ako makapaniwala. Sobrang tindi nito. Hindi nga. Kasama ko lang siya araw-araw sa paghihiwa ng gulay. Ating, ang daya mo. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Diyos ng pagluluto, kayo po ang idolo ko sa buhay. Kahit hindi po niyo ako estudyante, sigurado po akong may talento ako. Nakita niyo naman po ang niluto ko. Pakiusap po, tanggapin niyo ako bilang apprentice. Ngayon lang ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha mo. Walang hiya. Nabuko na ang pagpapanggap mong estudyante ng Diyos ng pagluluto. Kaya umalis ka na habang may oras ka pa. May gana ka pang humiling na maging estudyante niya. Gia Liang, isa kang peking tao. Pinahirapan mo ako ng husto kanina. Isuko mo na ang balak mo. Hinding-hindi kukuha ang Diyos ng pagluluto ng taong gaya mo. Diyos ng pagluluto. Champion ako sa Liga ng 3 probinsya, unang pwesto sa pre-qualifying ng pambansang paligsahan at may tiwala akong mananalo sa finals. Talagang may talento po ako. Tanggapin niyo po akong estudyante. Siya ba talaga ang Diyos ng pagluluto? Bakit parang wala siyang kibo? Ikaw ba talaga ang Diyos ng pagluluto? Hindi ako ang Diyos ng pagluluto. Paano niyo nagawang gawin ang napakagandang swimming dragon and startled phoenix? Kung hindi kayo ang bathala ng pagluluto, sino pa kaya? Totoo, kayo po ang tunay na bathala ng pagluluto. Yari na, tapos na ako. Hindi ko man lang hinintay na matapos ang bathala ng pagluluto at agad ko nang inanunsyo na nanalo ang impostor na disipulong iyon. Nagalit ko ng husto ang bathala ng pagluluto. Hindi dapat mabilang ang resulta ng ikatlong laban. Nagpanggap siyang disipulo niyo at ginaya pa ang inyong estilo, kaya kayo ang nanalo sa laban na ito. Formal ko na ngayong idinedeklara na sa ikatlong laban, panalo si restauran ng Zuyuan. Ang galing po, tatay. Ligtas na ang inyong mga kamay at ligtas na rin ang ating kakahuyan. Maraming salamat sa tulong nyo, bathala ng pagluluto. Kung hindi dahil sa inyo, tiyak na mapapahamak ako at ang ating lugar. Humihingi po ako ng tawad sa mga nagawa ko noon. Sana po ay mapagbigyan nyo ako. Natalo ka na. Ano ang balak mong gawin? Bilang magkapatid, hindi sana tayo dapat humantong sa ganito. Umalis ka na? Ayaw ko nang makita muli ang mukha mo kailanman. Tatay, ganoon na lang ba kadaling pakawalan siya? Hindi po ba kayo natatakot na manggulo siya uli? Nakabangga na niya si Diyos ng pagluluto, kaya sa tingin ko, sa industriya ng pagkain, ay hinding-hindi na siya makakapagtatrabaho muli. Napakasarap naman nito. Sa buong buhay ko, ay ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na putahe. Pensya na kanina dahil nasampal kita, tapat akong humihingi ng paumanhin. Salamat sa pagpapanatili ng ating bamboo garden para makapagpatuloy pa sa pagluluto ang tatay ko. Huwag muna po kayong magpasalamat o yumuko sa akin. Dahil hindi pa naman nag-uumpisa ang paghatol. Hindi nyo kailangang gawin iyan sa akin dahil hindi ako ang Diyos ng pagluluto. Tapos na ang niluto kong ulam, maaari na ninyo itong matikman. Ako muna ang titikim. Makakain ko na? Ang luto ng Diyos ng pagluluto?
At ito pa ay isang pagkaing nakakapagpapalakas na pampahaba pa ng buhay na Swimming Dragon and Startled Phoenix. Wala na akong hihilingin pa. Gusto ko ring makatikim. Haha, titikim din ako. Bibilhin ko ang isang bahagi sa halagang 3 milyong dolyar. Magbabayad ako ng 6 na milyong dolyar. Sa akin ay 10 milyong dolyar. Magbabayad ako ng 20 milyong dolyar. Tirhan nyo naman ako ng kahit kaunti. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Oh, kaya naman pala, napanalunan niya ang 3 sunod-sunod na World Culinary Arts Competition. Sa ganitong galing, kahit 100 taon ka pang manalo ay walang problema. Oo, bilib ako sa galing na iyan. Huy, unang senior na kapatid, sasama ka ba? Ako. Hindi ko yan kailangan. Sige. Hahaha. Nasaan na kaya ang mga tao? Tay, hahanapin ko lang po siya. Sige. Bakit ayaw mong aminin na ikaw si Diyos ng pagluluto? Hindi naman ako si Diyos ng pagluluto, bakit ko aaminin? Pero ikaw, kitang-kitang ginamit mo ang teknik na tanging si Diyos ng pagluluto lang ang mayroon, ang Swimming Dragon and Startled Phoenix. Bukod sa'yo, sino pa ba ang karapat-dapat sa bansag na iyon? Ako ay isa lamang ordinaryong tao na may alam sa pagluluto. Hindi ako karapat-dapat sa bansag na Diyos ng pagluluto. Dahil ba hindi mo itinuturing ang sarili mo bilang si Diyos ng pagluluto, kaya tinanggihan mo ang pagsali sa seremonya ng parangal? Ano ba talaga ang sining ng pagluluto? Ano nga ba dapat ang hinahangad sa buhay? Napakawalang kwenta ng lahat. Ano ito? Ang pagkaing ito ay niluto ni Diyos ng pagluluto. Totoo yun. Maging ang mushroom with bok choy kanina ay siya rin ang nagluto. Totoo po. Opo. Ha. Sabihin niyo sa akin, nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Young Master, kumpirmado na po. Siya nga si Fang Ting. Sugod na. Sigurado na kami. Siya nga iyon. Sugurin niyo siya. Bilis, takbo na. Mag-iingat ka. Hihingi ako ng tulong. Sino kayo? Sinong nag-utos sa inyo? Wala nang maraming salita. Tapusin niyo siya. Parusahan niyo ang kanyang mga kamay. Tapos ka na. Dahil dito, ang titulong God of Cookery ay mapupunta na sa akin. Nasaan ang tao? Narito lang iyon kanina. Nasaan na ang taong sinasabi mo? Nasaan siya? Hindi ko po alam. Kapag nalaman ko kung sino ang nanakit sa akin, tiyak na papaparusahan siya ni Master. Tara, hanapin nating muli. Huwag na tayong magsayang ng oras. Bilis! Haliyog-sug niyo ang buong lugar at mahanap niyo sa akin ang God of Cookery. Masusunod po. Hoy! Walang hiyang pulubi ito. Alis dito. Lumabas ka na agad, lumabas ka, lumayo ka. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Alis na, layas. Ay naku, mag-ingat ka, Irog. Napansin kitang palakad-lakad dito nitong mga nakaraang araw. Siguradong nagugutom ka na, di ba? Heto, kumain ka muna ng siopaw. Ohoho, tingnan nyo to. Nagmagandang loob na naman itong si Boss He. Dinadala pa sa loob ng tindahan ng pulubi.
Sino bang sinusubukan mong bilibin? Totoo yan, nagpapakitang tao na naman sila. Kami pa ang pinalalabas na masama tapos binababaan pa nila ang presyo ng sobra. Ngayon, lahat na lang sa restaurant nila pumupunta para kumain. Hindi ko alam kung anong napala nila doon. Dahil sa kanila, wala na kaming kinikita. Siya, bilang na ang mga araw niya. Masyadong relax si boss ah. Malalaman mo rin mamaya. Ako nga pala si Heyuan. Ano bang pangalan mo? Ay naku, ha. Dahan-dahan lang sa pagkain. Gaano ka na ba katagal na hindi kumakain? Huwag kang magmadali. Siguradong mabubusog kita ngayon. Nitong mga nakaraang araw, ang ating kampyon sa World Tournament sa loob ng 3 beses na si Mr. Fang Ting ay muling nawawala. Simula noong huling makita siya ng kanyang kaibigan, 7 araw na ang nakalipas. Sinumang may impormasyon o may alam kung nasaan si Mr. Fang Ting ay mangyaring tumawag sa 911? Naku, nawawala na naman ang idolo ko. Talaga naman, sana ay walang masamang mangyari. Tinatatanong kita kanina, ano bang pangalan mo? Bakit hindi ka sumasagot? Paano kita maiuwi kung hindi ka magsasalita? Pipi ka ba? Boss He, aalis na ako. Xiaoqing, anong ginagawa mo? Bakit parang biglaan naman yata? Pangarap kong makasali sa pambansang cooking competition. Gusto kong maging kasing galing ng isang God of Cookery. Ayoko nang magluto araw-araw ng mga ordinaryong pagkain lang. Hindi naman ordinaryo ang mga pagkain ito. Gusto kong mag-aral ng mas matitinding teknik sa pagluluto, kagaya ng pamosong obra maestra ng mga master chef. Hayaan mo na, hindi mo rin naman maiintindihan. Hindi ko nga masyadong gets, pero noong makalawa lang, kinuha na si Lao Shen ni Han Tao sa kabilang tapat at heto ka, aalis ka rin. Saan nakakain ng mga manggagawa sa paligid natin? Napakataas na ng mga bilihin ngayon. Hindi ko tinaasan ng presyo dahil gusto ko lang silang mapakain ng sapat. Hindi ko naman pwedeng talikuran ang pangarap ko para lang sa kanila, di ba? Naiintindihan ko. Pero pwede mo ba akong tulungan ng 2 o 3 araw pa? Hintayin mong makahanap ako ng bagong chef bago ka umalis. Magtatanghalian na at darating na ang mga manggagawa. Tapusin mo lang ang trabaho ngayong araw, kahit ngayong tanghali lang. Pwede ba? May napaka-importanteng bisita tayo ngayong tanghali. Hu Xiaoqing, aalis ka na ba talaga ngayon? May isasama kasing importanteng bisita si Engineer Kian dito. Para kainin ang gawa mong pork belly, pwedeng tapusin mo muna to bago ka umalis? Hu Xiaoqing, masyado kang walang puso. Alam mo namang nagnenegosyo tayo sa kalye na to. Kailangang sundin natin si Engineer Kian. Pero bigla kang sumuko at huminto. Gusto mo ba kaming malugi at magsara? Tama ang sinabi ni Xiao Liu. Kapag nagalit si Engineer Kian kay Boss He, mahihirapan na ang negosyo nyo. Kaya naman, Master Xiaoqing, sumama ka na sa akin ngayon din. Pagdating ni Engineer Kian, pagluto mo siya ng maayos na pork belly, siguradong matutuwa yon ng sobra. Hu Xiaoqing, anong ibig sabihin nito? Gagayahin mo rin ba si Lao Shen at lilipat sa tindahan niya? Hala, Boss He. Siyempre, dapat sa mas maganda tayong lugar pumunta. Gaya ni Master Xiaoqing, na may kakaibang galing sa pagluluto. Siya ay sasali sa pambansang paligsahan sa pagluluto. Eksakto, sa tindahan ko ay may mga dekalidad na sangkap at mas modernong mga gamit sa kusina. Sa tindahan ko lang si Master Xiaoqing mas lalong gagaling. Ha. Xiaoqing, napakawalang hiya mo. Isipin mo nung panahong wala kang malapitan. Si Boss He ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Ngayong may kakayahan ka na. Imbis na tumanaw ng utang na loob, ay tinalikuran at sinaktan mo pa si Boss. Ayaw ko nang magluto ng pagkarami-raming pagkain araw-araw. Dahil para sa paglahok ko sa pambansang paligsahan sa pagluluto, wala itong naitutulong kahit konti. Sinasayang lang nito ang oras ko. Oh, Master Xiaoqing, ang punong tagapagluto sa shop ko ay kabilang sa 10 pinakamagaling noong nakaraang kompetisyon sa pagluluto. Sa shop ko lang, ka matututo ng totoong galing. Kayo, ha, huwag nyo nang hadlangan ang kinabukasan ni Master Xiaoqing. Xiaoqing, dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita pipigilan. Sige na at umalis ka na. Hoy, sige na, lumayas ka na rito. Boss He, alam kong mabait ka, pero ang kabaitan ay hindi nakakabusog at lalong hindi ito nakakapagpayaman. Tsaka, huwag ka na uling basta-basta tumulong sa kung sino-sino. Halika na, huwag mo na siyang pansinin. Hindi ko akalain na ganong klaseng tao pala si Hu Xiaoqing ginagawa rin iyon ni Han Tao para piliting mapabagsak ang shop natin at ang lahat ng mga empleyado natin ay kinuha na nilang lahat. Kapag dumating na mamaya si Engineer Kian, anong gagawin natin? Oo nga. Anong gagawin natin? Boss, pulubi po ba itong napulot niyo ngayong araw? Napakakaawa niya. Bukod sa may kapansanan na sa 2 kamay, pipi pa siya. Kung hindi pa siya kakain, baka tuluyan na siyang mawala dahil sa gutom. Pero tingin ko may punto rin ang sinabi ni Hu Xiaoqing. Huwag na kayong masyadong maging maawain. Para mapanatili ang presyo sa shop, ibinibaba ito hanggang $9 na. Hindi na talaga kumikita ang shop natin.
Boss, katulad pa rin ng dati. Isang order ng Higuro, isang order ng gulay, at isang bote ng beer. Sige po, lulutuin ko na agad. Ano, kayo ang magluluto? Wala ba rito si Master Xiaoqing? Gusto ko pa naman ang Higuro na luto niya. Hindi na po siya nagtatrabaho rito, umalis na siya. Hindi na rito nagtatrabaho? Napakasarap pa naman magluto ni Master Xiaoqing. Hindi ko na pala yun matitikman muli. Nasaan na ba siya ngayon? Nasa ibang lugar na po siya. Halika po, maupo muna kayo. Boss, sino ba siya? Nakaupo lang siya roon ng hindi gumagalaw. Parang mas madumi pa ang suot niya kaysa sa amin. Kawaawa lang po siyang tao. Bukod sa may kapansanan sa dalawang kamay, ay pipi pa po siya. Napakabuti talaga ng puso niyo, bossy. Pabilisin niyo na siyang maligo. Sobrang dumi niya na. Baka magkasakit pa siya. Opo, sige po. Xiao Liu, dalhin mo muna siya sa banyo para makaligo. Ako na ang magluluto. Sige po. Kaya mo bang maligo mag-isa? Hayaan mo na nga. Tutulungan na lang kita. Bilis, habol kayo. Siling berde, Xiao Liu. Tapos na ba ang paghiwa sa siling berde? Heto na, heto na. Ubus na ang fermented beans. Kumuha pa kayo ng fermented beans. Ay, heto na po ang mga beans. Ang bagal ilabas ng mga pagkain ngayon. Maikli lang ang lunch break namin. Kailangan na naming umuwi para makapagpahinga. Kung hindi kami makakatrabaho ng maayos. Pasensya na po, pasensya na. Talagang pasensya na po. Si boss lang po kasi ang nagluluto ngayon. Patawad po talaga. Pasensya na po. Napakaraming tao sa labas. Wala man lang nag-a-assist. Maraming customer na dumating. Hindi sila makapag-order. Bilisan nyo at tignan nyo doon. Opo. Sige po, bibilisan namin. Bakit ang dami na agad na tao ngayon? Xiao Liu, kumuha ka na ng order. Kapag tapos na kaming kumain, uuwi na rin kami agad. Sige po. Yung dati pa rin nasa mesa ko, yung 3 paborito ko. Walang problema po. Walang problema. Sa mesa namin, gusto namin ng mapo tofu, ginisang siling berde na may karne, isang platong gulay, at 3 bote ng beer. Sige po. Nailista ko na ang lahat. Kulang po kami sa tao ngayon. Pasensya na po kayo. Pakihabaan na lang ang pasensya. Sige. Walang problema, bilisan mo na. Boss, heto na po ang mga order. Ano? Ang dami naman ito. Hay, nakakaawa naman talaga sila. Ganito na lang, pumunta tayo doon sa unahan at magpaliwanag sa ating mga katrabaho. Hindi na tayo makakapagluto ngayon, kaya papuntahin na lang natin sila sa ibang restaurant. Ano po ang sasabihin natin sa kanila? Sabihin lang natin ang totoo. Hay, kahit hindi maganda ang balita, kailangang sabihin. Nasaan ang mga tao? Kanina lang ang daming tao rito. Bakit bigla silang nawala? Pumunta silang lahat sa kabilang tapat. Ipinapasabi rin nila na huwag nang ituloy ang mga in-order nilang pagkain. Sa tapat? May promo sa Jukiswa ngayong araw. 50% ang discount. Mas mura pa kaysa rito sa inyo. Kaya lumipat sila doon. Kung hindi lang kami nakapag-order dito muna, gusto rin sana naming subukan ng pagkain doon. Mamahaling restaurant ang Jukiswang, 50% ang discount? Paano naging posible ang 50% discount? Hindi na sila kikita niyan. Ay, kung ayaw mo maniwala, pumunta ka roon at tignan mo. May mga poster pa sila nakapaskil sa pinto. Nag-text pa nga ang kaibigan ko. Doon daw sa tapat. Bukod sa mura ay masarap pa. 50% discount na. Kalahati na lang ang babayaran sa pagkain. Special offer sa Jukaswang. 50% ang discount sa lahat. May libre pang inumin. Hehe, sa inyong lahat po, tuloy po kayo sa loob. Halik kayo, pasok po kayo. Talagang panalo ang sahog na baboy sa lugar na ito. Araw-araw na napakalakas ng negosyo nila, kailangan mo pang pumila ng pagkahaba-haba. Tuwing gustong kumain dito, kailangang magpa-reserve ng maaga. Boss, bilisan mo. Basain mo ng malamig na tubig. Bilis. Aray, ngayon, hindi na natin maluluto ang mga pagkain ito. Sa tingin ko, hindi na kakayaning ituloy ang ating kainan. Naku, hindi na mahalaga ang mga iyon. Mas mahalaga ang kamay nyo. Pupunta muna ako sa likod para kumuha ng gamot sa paso po. Uy! Bakit ka nakaharang dyan? Huwag kang humarang sa daan. Umalis ka. Sabi ko umalis ka sa daan. Hindi mo ba ako maintindihan? Xiao Liu, anong nangyayari sa'yo? Noong nakita namin siya kaninang umaga, ayaw din niyang sumagot kahit ano ang itanong namin. Uy, ikaw. Anong nangyayari sa'yo? Sumasakit na naman ba ang ulo mo?
Bakit ang tahimik naman dito ngayon? Pasensya na po talaga sa inyo. Biglang nag-resign ang Hu Xiaoqing ngayong araw at itong kamay ko naman po ay napaso habang nagluluto. Kaya pasensya na, baka hindi ko po kayo mapagsilbihan kasama ang inyong mga panauhin. Pasensya na, Boss Meow, ipagpaumanhin niyo po. Nagpabaya ako sa paghahanda. Alam pa akong isang masarap na kainan. Gusto niyo po bang doon na lang tayo? Alam mong paborito ko ang fried pork, kaya ako pumayag na sumama sa iyo. At ano ang nangyari? Pinaglalaruan mo ba ako? Talagang hindi ko rin po ito inaasahan. Humanda ka sa pagsasara niyo. Sandali po, Boss Meow. Nagkakamali lang po kayo. Yung tagaluto na gumagawa ng fried pork, nandoon po ngayon sa tapat ng Duke Zhuang. Sabi niya ay handa na raw po ito. Hinihintay na lang tayo para kumain. Talaga? Magandang araw po sa inyong dalawa, boss. Handa na po ang pribadong silid, maging ang mga pagkain ay nakahanda na rin, hinihintay na lang po namin kayo. Sige, matikman nga natin. Tuloy po kayo. Anong amoy iyon? Napakabango. Nakatatakam naman ang amoy na ito. Nasaan iyon? Bakit mawawala-wala ang amoy? Mas lalo lang akong tinatakam nito. Ang double-cooked pork? Ang bango ng double-cooked pork na iyon. Salamat sa ating Little Chef Ching. Napakagaling talaga niya. Dahil pati kayo ay naamoy ang bango kahit mula sa malayo. Ay, ito talaga ang paborito ko. Sa loob ng maraming taon, nakatikim na ako ng marami sa mga kilalang chef at ang luto nilang double-cooked pork. Pero kailanman ay hindi pa ako nakakaamoy ng ganito kasarap na aroma. Kung gayon, tara na, tikman natin ito. Sige, tikman natin. Tara. Hehehehe. Grabe, Hiyuan. Dati sinasabi mo sa akin kung gaano kasarap magluto si Chef Hu. Akala ko ay nagbibiro ka lang. Hindi ko akalain na mayroon talagang tao sa mundo na makakapagluto sa ganitong antas. Noon naman, madalas din akong nakatikim ng luto ni Chef Hu. Mabango nga ito. Pero hindi naman ito umabot sa ganitong sarap na sinasabi niya. Kaya pala kinuha ni Hantao si Hu Xiaoqing. Ito pala ang plano niya. Gusto niyang tapusin ang ating negosyo. Naaamoy mo ba ang bango ng nilulutong karne? Ay, kanina ko pa naaamoy iyon. Nakikita ko na hindi maganda ang hitsura mo, kaya hindi ko muna sinabi sa'yo. Ang amoy na iyon ay parang nanggagaling sa loob ng ating tindahan. Nanggagaling nga ito sa tindahan natin. Bilis, pumasok tayo para tignan. Sige. Ang galing. Ang bango talaga nito. Maayos. Magluto ka pa ng isa pang plato. Isa pa nga. Isa pa. Ano bang nangyayari dito? Napakagaling magluto ng batang ito. Ang luto niyang double-cooked pork ay mas masarap pa kaysa sa luto ni Master Xiaoqing. Double-cooked pork? Nasaan na ang ulam? Naubos na namin ang unang plato. Ito nga ang amoy na iyon. Ang amoy na naamoy ko kanina, ito talaga ang amoy na iyon. Boss Meow, dito po kayo. Ikaw ba ang nagluto nitong double-cooked pork? Opo, ako nga po. Napakahusay. Ang husay ng pagkagawa. Ha. Tama ba? Siguradong hindi tayo nagkamali sa pagpunta dito. Salamat po. Aba, talagang mahusay ka sa batang edad. Isang batang henyo. Ang double-cooked pork na ito, ang hari ng lutong Sichuan, ang pinakamasarap sa lahat ng putahe. Sa kabila ng kabataan mo, nagawa mo ang ganito kasarap na pork belly, magiging matagumpay ka sa hinaharap. Salamat sa papuri, Boss Meow. Uy, narinig ko kay Boss Han, na balak mo sumali sa pambansang paligsahan sa pagluluto? Oho, tama po, opo. Ha. Pinapahalagahan ko ang mga taong may talento. Dahil napakahusay mo, bibigyan kita ng slot para sa rekomendasyon. Talaga po, maraming salamat, Boss Meow. Utang ko po ito sa inyo. Sandali, ang galing. Masarap ang pork na ito, masarap talaga. Pero kumpara kanina sa naamoy natin sa labas, ibang-iba ang bango nito, subukan mo. Boss Han, may masamang balita. Ang mga suki ng shop natin, nagsilipatan na naman doon sa $9 na kainan sa tapat. Anong nangyari? Mga boss, wag po kayong magmadali. Mabilis na pong nagluluto ang nasa kusina. Ito na nga yun. Ito ang amoy na naamoy ko kanina. Oo, ito nga ang lasang iyon.
Hindi ba sabi niya ay hindi siya makapagluluto ngayon? Pupunta ako sa kusina para tignan kung ano ang nangyayari. Tama, tignan natin sa kusina. Gusto kong kunin ang chef na ito para maging personal chef ko. Sandali, teka lang. Bawal po ang basta-basta pumasok sa kusina. Hindi kayo pwedeng pumasok. Bakit ang bango nito? Anong kalokohan ito? Kailan pa nakahanap ang hinaian ng ganyang kagaling na chef? Imposibleng makahanap siya ng chef. Posible kayang si Boss He mismo ang nagluto nito? Sandali lang, bawal po sa loob ng kusina. Hindi po kayo welcome dito. Umalis na kayo agad. Alis na. Umalis ka sa daanan ko. Siya ba ang nagluto ng double-cooked pork na ito? Ay, opo, tama po. Siya nga ang nagluto niyan. Huwag talaga tayong titingin sa panlabas na anyo. Ito na ang pinakamasarap na double-cooked pork na natikman ko. Kung ikukumpara ang kinain natin kanina rito, wala itong kwenta. Napakabango. Sobrang bango. Napakabango. Chowching, ang batang lalaking ito, napakagaling niyang magluto. Mas magaling pa siya sa maraming sikat na kusinero. Ano kaya kung bumalik ka para matuto sa kanya? Matuto sa kanya? Tama ba ang naririnig ko? Pinag-aaral mo ako sa isang pulubi? Siya ay pinulot mo lang naman sa labas, di ba? Kung hindi siya pulubi, ano siya? Pinulot mo lang siya. Oh, tama po. Naku, napakaswerte nyo. Nakapulot kayo ng isang henyo. Isang eksperto sa pagkain si Boss Meow. Kapag sinabi niyang henyo, paniguradong henyo nga yan. Haha, salamat po, haha. Isa lang naman siyang hangal, ni hindi nga siya makapagsalita, paano siya magiging henyo? Siya ay hangal? Hoy, pulubi, ano bang pangalan mo? Hemp. Ayaw mong magsalita, ha? Pulubi, sino ba ang nagturo sa iyo na magluto? Uy, ang kamay mo? Sayang naman. Ha. Kaya pala ang bagal mong magluto. Ganito na ba ang nagluluto ngayon? Ha. Isa lang pala siyang pilay na lukuluko. Boss He, akala ko pa naman ay nakahanap ka na ng bagong lihim na sandata. Ha. Huwag mong sabihing ang alam lang niya ay magluto ng baboy? Sobra na ang pangiinsulto nyo. Kahit pa isa siyang lukuluko, na ang alam lang ay magluto ng baboy, mas masarap pa rin ang luto niya kaysa sayo. Sige na, tama na yan. Alis na tayo, ha? Hindi na natin kailangang makipagtalo sa isang lukuluko. Tsaka, huwag mong sabihing umaasa ka sa isang pilay at maruming pulubi para muling bumangon. Hoy He, sinasabi ko sa'yo, nang wala si Hu Xiaoqing, wala ring silbi ang restaurant nyo, isara nyo na lang yan habang maaga pa. Base sa karanasan ko, parang sinadya ang pagkakapinsala sa kanyang mga kamay at mukhang may naging kaaway siya. Aba, siguradong mas alam yan ni Boss Meow magagamot pa ba ang kanyang kamay. Dahil kung habang buhay na iyang ganyan, napakalaking sayang naman. Oo nga. Ganito na ang lagay ng kanyang mga kamay. Pero nakakapagluto pa rin siya ng ganoon kasarap. Isipin niyo na lang kung maayos ang kamay niya. Paniguradong mas masarap pa ang magagawa niya. Siguro ay kaya pa. Dalhin muna natin siya sa ospital para ipasuri. Pero tungkol naman sa gagastusin, kakailanganin ng kahit $200,000. Ano? Kahit $200,000? At dapat magamot agad. Dahil kapag pinatagal pa ng ilang araw, ay mawawalan na talaga ng pag-asang gumaling pa siya. Ako na ang magbabayad sa pagpapagamot niya. Boss He, alam kong mabait ang iyong loob. Pero hindi mo pa kilala kung sino siya o kung sino man ang naging kaaway niya. Huwag ka na sanang humanap ng problema para sa iyong sarili. Pabayaan mo na lang siya. Sa totoo lang, ang pagluluto ang pinaka-interes ko. Kaya lang, wala talaga akong sapat na talento. At iyan ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Samantalang napakagaling niya, kung sa ganitong murang edad ay mawawala ang lahat sa kanya, parang ako na rin ang nasasaktan para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para mapagaling ka. Sige, dahil sa sinabi mong iyan, hahalatiin ko ang perang babayaran. Magbibigay din ako ng parte ko. Aba, kung ganoon ay napakagandang balita niyan. Ay napakabuti naman yan. Hehe, sa wakas, maililigtas na natin ang kamay mo. Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor. Basta magpahinga ka lang ng mabuti, itong kamay mo, siguradong babalik ito sa dati. Napakaswerte pa rin natin sa kabila ng lahat. Sabi ng doktor, itong kamay mo, medyo matagal na simula nang masugatan ka, at kung nahuli lang tayo ng 2 o 3 araw, maaaring hindi na ito gumaling.
Salamat sa Diyos at dininig ang ating dasal. Kaya lang, kulang tayo sa tao sa restaurant ngayon, hindi tayo makapagluto ng maramihan. Pero pwede tayong gumawa ng mga pack lunch at ibenta natin iyon sa construction site. Magsisimula tayong magluto sa umaga para masigurado nating na ang kakainin ng mga trabahador ay mainit at murang pagkain. Nakikita mo ba yon? Iyan si Twin Towers. Nag-order siya ng 30 servings ngayong araw. Sige, lalakihan ko ang serve ko. Parang nakita ko si ating. Nasaan? Nasaan na? Parang nandoon lang sa daan kanina. Master, nasaan ka na ba talaga? Halikayo, mga kapatid. Kain na tayo. Mang Zhang, bilisan mo. Baka maubusan tayo. Halina kayo, huwag kayong magmadali. Huwag po magmadali. Lahat kayo ay magkakaroon. Napakasarap talaga ng bawon nyo. Oo, tama po kayo. Dahan-dahan lang po sa pagkain. Kapag kulang pa, pwede nyo kaming sabihan. Boss, hey, itong ginagawa nating competition hall, sa susunod na buwan ay matatapos na. Balita ko ang unang laban na gaganapin dito ay ang Great Shia National Cooking Grand Prix. Sabi nila, ang premyo para sa unang pwesto ay aabot sa 10 milyong dolyar. Magaling naman ang kusinero nyo. Pwede kayong sumali doon. Baka sakaling manalo kayo ng malaki. Nagtitingi lang kami ng ulam, hindi kami pwedeng ikumpara sa mga bigatin. Sige po, kain lang kayo. Sige, salamat. Daxia. Ganito lang ba ang kakayahan ng mga nangungunang 3 kusinero? Wala na ba talaga sa buong bansang Daxia na makahanap man lang ng kusinero na mapapantayan si Fang Ting? Hindi naman lahat ay itinuturing na Diyos ng kusina. Ang mga katulad niyang may talento ay bihira lang lumitaw sa loob ng 1,000 taon. Alin sa dalawa, kailangang makahanap ng Diyos ng kusina o kundi ay makahanap ng kusinerong kasing husay niya? Bago sumapit ang bukas, kapag hindi pa rin kayo nakahanap, babalik na ako sa bansa ko. At ang tungkol sa 10 bilyong dolyar na pamumuhunan, kalimutan niyo na. Ginoong Kate, naku po, itong si Hu Xiaoqing, ang tanging nahanap ko na may pinakamataas na potensyal ngayon. Kapag hindi natin nakuha ang puhunan na ito, ako na bilang chairman ay mawawalan na ng puwesto. Dati, may nakilala ako na higit pa kay Hu Xiaoqing pagdating sa galing at potensyal. Nasaan siya? Siya, isa siyang hangal at saka may kapansanan ang mga kamay niya, hindi ko alam kung magaling na iyon ngayon. Hay, hayaan mo na nga lang. Kailangan ko pa talagang puntahan si Wei family para sa tulong niya. Wei family? Pupuntahan mo ba yung galing sa sikat na paaralan na henyo sa pagluluto at ang tanging maihahantulad sa God of Cooking na si Wei Lin? Sa ugali niyang iyon, mapapapayag mo kaya siya? Anong magagawa ko? Kailangan ko siyang mapapayag anuman ang mangyari. Para lang makuha ang investment na ito, itotodo ko na ang lahat. Sige. Mga kalahok, ang resulta ng ating laban ngayong araw ay wala pang kasiguraduhan. Bumalik muna kayo sa inyong mga tahanan at maghintay ng abiso. Naliwanagan ba? Napakasarap. Ito talaga ang paborito kong nilutong karne mula rito. Lasang-lasa talaga. Gantong-ganto dapat ang lasa. Hindi ito nakakasawang kainin. Kasamang bata, maayos na ba ang iyong kamay? Hindi. Hindi ako bibili ng pagkain. Tinatanong ko lang kung maayos na ba ang kamay mo. Kaya mo na bang magluto ngayon? Sa totoo lang, ang pagkakagisa ng batang ito ay sadyang nakakabilib talaga. Kung hahayaan natin siyang ipagluto si Ginoong Kate ng kahit isang putahe, marahil, ay magkaroon ng pag-asa ang ating tungkol sa puhunan. Kasamang bata, pwede mo ba akong ipagluto ng kahit isang putahe ng karne? Sige na. Kasamang bata, dati ay binigyan pa kita ng pera pampagamot sa iyong kamay, kaya huwag mo naman sanang kalimutan ang tulong ko. Kailangan ko talagang makuha ang tulong mo ngayon. Nakikiusap ako. Halika rito. Tara na, tara na. Ginong Kate, may nahanap akong tao para sa inyo at sigurado akong magugustuhan nyo ang pagkaing lulutuin niya. Ang God of Cookery. Ang God of Cookery? Diyos ko, ang God of Cookery. Kay tagal kitang hinanap. Siya ang God of Cookery?
Siyempre, siya nga ang God of Cookery. Diyos ng pagluluto. Ako si Wang Shan. At bago pa ito, nagkita na tayo sa Bamboo Garden Restaurant. Ang makita kayong muli rito ngayon ay isa pong napakalaking karangalan. Basta't pumayag ka lang na ipagluto ako ng mga pagkain gusto ko. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking $10 bilyong na investment. Ginong Kate, pumayag na po kayo? Na hanggat kaya kong gumawa ng putahing magpapasaya sa inyo, ang investment na ito ay papamahalaan ng Wei family. Batang Panginoong Wei, noong una ay dahil hindi namin mahanap si Diyos ng pagluluto, kaya naman nakiusap kami sa inyo na makipag-usap sa Ginoong Kate tungkol sa investment. Ngayong nahanap na namin si Diyos ng pagluluto, tiyak na ang aming asosasyon ng mga kusinero sa Daxia pa rin ang dapat makipagtulungan sa Ginoong Kate. Ginong Kate, natikman nyo na ang luto ni Diyos ng pagluluto, pero hindi nyo pa natitikman ang sa akin. Hindi nyo ba gustong malaman kung sino mas masarap magluto? At kung sino ang mas karapat-dapat na mamahala sa investment na ito? Siyempre mas masarap magluto si Diyos ng pagluluto. Nanalo na siya ng 3 beses na sunod-sunod sa World Cooking Competition at nakuha ang lahat ng titulo. Kailangan pa ba nating maghambing? Sigurado ka ba? Sa lagay niya ngayon, may magagawa pa ba siyang masarap na pagkain? Ito ay anong nangyayari dito? Hindi ko rin po alam. Ano kaya ang nangyari kay Diyos ng pagluluto? Noong makita ko siya, ganito na siya, nawala na sa katinuan, at mukhang pinarusahan pa ang kanyang mga kamay. Sa ganitong kalagayan niya, paano niya ako lalabanan? Liwanag na, ang investment na ito ay mas nababagay sa aming Wei clan na pamahalaan. Hindi, kaya pang magluto ng God of Cookery. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Magkaalaman na lang tayo pagkatapos magkumpara. Dahil may laban na mangyayari, dapat ay mayroong mga hurado. Para masiguradong hindi kayo papanig sa fangting, iminumungkahi ko na ang lahat ng manonood dito ang maging hurado. Sige, walang problema. Walang problema. God of Cookery, ang kapalaran ng ating samahan ng mga kusinero ay nakasalalay na sa iyong mga kamay. Tama ka, God of Cookery. Pakiusap, kailangang mapabagsak ang Weilin. Magsisimula na ang kompetisyon. Ang God of Cookery. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit naging ganito ang lahat? Mas maayos na siya ngayon. Noong una ko siyang makita, hindi niya man lang mahawakan ng maayos ang sandok. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Diyos ko, ano bang ginagawa niya? Susuko na ba siya? Hay naku, hindi na tayo mananalo. Seryoso ba kayo na paglalabanin ng dalawang ito? Ang isang ito ay halatang nasa level na ng master. Habang ang isang ito naman, isa ba siyang kusinero? Parang pamilyar sa akin ang taong ito. Saan ko nga ba siya nakita? Gagawa ba talaga siya ng twice-cooked pork? Sa pagkakaalala ko, noong unang beses ko siyang nakita, twice-cooked pork din ang niluluto niya. Nang mahanap ko siya kanina, nagtitinda rin siya ng mga nakakahong lunch na twice-cooked pork. Mukhang iyon lang ang alam niyang lutuin ngayon. Ang dating hari ng kusina, ang kaniyang Swimming Dragon and Startled Phoenix, ay tila isang himala. Pero ngayon, twice-cooked pork na lang ang kaya niyang gawin. Hala, ano itong ginagawa ni Weilin? Sa tingin ko, gagawa siya ng pan-seared soulfish. Sikat itong pagkain sa kanluran at hanggang ngayon ay may mahigit 400 taon na itong kasaysayan. Ang bango ng napakagandang mantikilyang ito na humahalo sa amoy ng inihaw na isda ay magkasamang nanunuot. Perpekto ang balanse ng mga ito, walang nananaig sa isa't isa. Napakagaling nito. Weilin, nakakatakot ang galing niya. Napaka-interesante. Ang isa ay gumagawa ng simpleng lutong bahay na ulam, habang ang isa ay gumagawa ng pagkain pang high class. High class na pagkain? Kaya pala pamilyar siya sa akin, siya pala si Weilin. Siya ba yung tao na pwede nang ihanay sa Diyos ng pagluluto at sikat dahil sa pagiging strikto? Na si Weilin? Oo, siya nga iyon. Kahit natahimik lang siya tulad ng Diyos ng pagluluto, nakita ko na siya dati sa isang kompetisyon. Master Weilin. Si Master Weilin, nagluluto mismo sa harap natin? Tayong lahat pala ang mga hurado. Napakaswerte nating makakatikim nito. Maipagmamalaki ko ito habang buhay. Pero sino ba itong kasama niya sa tabi?
Bakit siya nakikipagkumpetensya kay Waylin? Kilala ko siya. Kahit hindi ko alam kung bakit siya pwedeng makipagsabayan sa isang master na katulad ni Wei Lin. Dati siyang namamalimos lang, isang taong may kapansanan at mahina ang isip. Tapos pinatuloy siya sa isang restaurant. Siya ba talaga iyon? Siya nga talaga. Ang isang gaya niya. Paano siya nakikipaglaban kay Master Waylin? Ang bango naman. Ito ang paborito kong halimuyak ng fried pork. Hindi talaga nagbabago si Diyos ng pagluluto. Ibig mong sabihin, nandoon siya sa loob, tama? Opo, kanina pa siya pumasok at hindi pa lumalabas. Tara at tingnan na natin sa loob. Sandali, hintayin niyo ako. Gusto mo akong talunin gamit ang isang plato ng fried pork? Nanaginip ka yata ng gising. Lalo na at isa ka lang namang walang kwenta. Siguradong ako ang susunod na Diyos ng pagluluto. Tapos na akong magluto. Kung ganoon, simulan na natin ang tikiman. Huwag po kayong makipagsiksikan. Pumila po kayong lahat ng maayos. Hoy, luto ito ni Master Waylin. Kapag mabagal kayo, mauubusan kayo agad. Dadamihan ko talaga ang kain. Hindi pa nga malasahan. Tapos na agad. Tama ka riyan. Isa pang plato, sige na. Isang beses lang pwedeng tikman ang bawat ulam. Pwede nyo nang tikman ang ikalawang ulam, ang fried pork belly. Masarap ang fried pork belly na to. Seryoso. Anong masasabi nyo? Ang pritong isda, ang lutong at lambot ng karne, pati ang perpektong pagkahalo ng mga pampalasa, talagang nakakapabilib ang lasa. Maanghang at katakam-takam ang fried pork. Sakto ang taba at hindi nakakasawa. Perpekto ang pagkaluto sa bawat parte nito. Mahirap silang pagkumparahin. May punto ka, pero ang pritong isda ay isang obra maestra ng mahusay na pagluluto. Pero itong fried pork belly, kung titingnan ng hiwa at teknik sa pagluluto, pangkaraniwan lang naman ang kalidad, pero bakit ang sarap? Talaga bang uto-uto siya? Iyan, hanggang dyan lang ang kaya niya. Ang magluto niyan, paano siya maikukumpara sa dakilang si Waylin? Ating, sa wakas, nahanap din kita. Master, sa wakas, nahanap din kita. Ang King of Chefs? Ang lalaking iyan, paanong magiging King of Chefs ang isang gaya niya? Ikaw ang loko-loko. Anong klaseng biro ito? Hirapan ka talaga. Ang tungkol sa iyo, lahat ay kinuwento na sa akin ni Boss He. Natatandaan mo pa ba ako ngayon? Ako si Jiang Lu. Master, natatandaan mo pa po ba ako? Ako po si Jia Liang. May reaksyon na siya. Dati, bukod sa pagluluto, wala siyang kinakausap kahit sino. Nagkaroon siya ng reaksyon nang makita siya. Ayos lang, ayos lang. Dahan-dahan nating alalahanin ang lahat. Dahan-dahan nating iisipin. Parusahan ang kanyang mga kamay. Baldahin ang kanyang mga kamay. Naalala ko na. Naalala na ni Master? Naalala na ni Master. Napakahusay mo. Tama ka? Naalala mo na ba sa wakas? Naalala ko na sa wakas, ating. Ngayon, tapos nang matikman ang dalawang putahe, bumoto na po tayong lahat. Ilagay ang inyong mga chopsticks sa ilalim ng putaheng inyong napili. Pagboto. Pareho silang masarap. Sa tingin ko, mas mahirap pang bumoto kaysa sa college entrance exam. Ano bang ginagawa nyo? Mas masarap at mas sosyal ang pan-seared soulfish. Ilang taon nyo na bang kinakain niyang twice-cooked pork? Wala man lang kabago-bago. Mas masarap ang twice-cooked pork. Nakakasawa talaga ang pan-seared soulfish kapag naparami ang kain. Twice cooked pork, soulfish,
twice cooked pork, saltfish. Kung papapiliin kayo na kainin ang dalawang ito araw-araw, ano ang pipiliin nyo? Anong nangyayari dito? Bakit napakaingay nyo? Hindi ba kayo nahihiya? Huwag na po tayong magtalo, bumoto na tayo agad. Sige, sige. Tingnan na lang natin ang resulta ng botohan. Apat na boto para sa pritong isdang lingwa. 16 na boto naman para sa double-cooked pork. Totoo ngang mas magaling ang cooking god, bagaman, isang pirasong kabuti mo lang ang natikman ko. Ngunit ang lasa na yon ay mas masarap pa sa lahat ng pagkaing nakain ko na. Cooking god. Nasaan ang cooking god? Nandito lang ang cooking god, ang aking master. Imposible to. Hinding-hindi ito mangyayari. May daya ba ito? Paano ako natalo sa kanya? Kailanman ay hindi kami mandadaya at hindi namin gawain yon. Kontrolado nyo ang buong lugar na ito. Kung gusto nyo magkaroon ng dayaan, napakadali lang gawin yan. Ako, si Wei Family. At pagbabayarin ko kayong lahat. Isara mo ang mabaho mong bibig. Sarili naming desisyon ito. Sikat na master ka pa naman, pero wala kang breeding. Natalo ka sa cooking god, karapat dapat lang sa iyo yon. Bali na ang mga kamay niya. Nag-isang plato lang siya ng double-cooked pork. Paano niya nalampasan ang aking pritong isdang lingwa? Bakit ka nanalo sa akin? Hindi ako payag dito. Anong klaseng rason yan? Mukhang napakaklase ng fried soulfish. Ramdam namin ang pagpupursige mo sa pagluluto ng putaheng ito at talagang mahusay ang iyong teknik. Pero, madaling gawing komplikado ang isang pagkain, pero ang gawing simple ang isang komplikadong putahe ay mahirap. Ano bang alam nyo? Ang sining ng pagluluto at ang pagiging chef ay ang pagkuha ng mga simpleng sangkap upang makabuo ng malalim at masarap na lasa na hahayaan ang bawat tao na makaramdam ng samut-saring emosyon. Personal mong desisyon yan. Masarap naman ang fried soulfish, pero masyado itong madaming lasa, nakakaumay kapag kumain ka ng marami. Samantalang ang double-cooked pork, bagamat isang komplikadong putahe, ay sadyang napakasimpleng kainin. Katulad ito ng tuwing umuuwi ako sa amin para kumain ng luto ni nanay. Tama po, para din itong luto ng asawa ko, na kahit araw-araw ay pareho ang inihahain, ay hindi ko pa rin pinagsasawaan. Tama rin po kayo. Kahit na mataba ang karning ito, hindi ito malangis o nakakaumay kainin. Mapapakain ka pa ulit. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit binoto namin ang double-cooked pork. Para itong bahagi ng ating araw-araw na buhay. Bahagi ng buhay. Bahagi ng buhay? Napakagandang papuri niyan. Wala talagang kapantay ang master ko. Padaling salita, ang tunay na esensya ng pagluluto ay bahagi lamang ng buhay. Nahanap ko na sa wakas ang layunin ng aking buhay. Hindi pala ito ang paghahangad ng mataas na teknisidad at hindi rin ang paghahanap ng mga mamahaling sangkap. Hanggat ibinibigay mo ang iyong puso sa bawat putahe, sapat na iyon. Oo, naintindihan ko na. Ang taong si Waylin ay nagluluto lamang para sa kanyang sarili, habang ang God of Cookery ay nagluluto para sa bawat isa. Tama. Ito ang pinakamataas na antas ng isang God of Cookery. God of Cookery. Ikaw, talaga bang bumalik na ang iyong alaala? Bumalik na ang alaala ko. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin noon. Ngunit naniniwala pa rin ako na hindi ako ang God of Cookery. Ako ay isang simpleng tao lamang na may kaunting karanasan sa sining ng pagluluto. Hindi ba't ang buhay ay tungkol lamang sa bawat subo at sa bawat simpleng pagkain? Sa madaling salita, ang lahat ay maaaring maging God of Cookery hanggat nagsusumikap ka sa buhay at ibinibigay ang iyong puso sa bawat putahe. Natalo pala ako. Natalo na naman ako sa iyo. Hindi ka lang natalo sa kompetisyon, kundi natalo ka rin sa buo mong buhay. Alam na namin ang totoo, na sinaktan mo si ating. Nakaipon na kami ng sapat na ebidensya para matiyak na makukulong ka. Hindi ako makatarungan. Paano ako matatalo sa isang lumpo? Waylin, walang modo ang taong ito. Wala siyang iniisip kundi ang manalo at matalo. Paano niyang hindi iisipin ang panalo at talo? Hiyuan, o Hiyuan, bakit ang swerte-swerte mo? Dati nahanap mo si Hu Xiaoqing,
Ngayon naman nahanap mo ang Diyos ng pagluluto. Nakuha mo na ang lahat ng swerte sa mundo. Bumalik na tayo at gumawa ng baon. Gusto ko ring sumama sa'yo. Sasama rin ako sa iyo. Master, sa pagkakataong ito, dapat nyo na akong isama. Tara na, alis na tayo. Tara. Ay, Diyos ng pagluluto, hintayin mo ako. Hindi ko pa natitikman ang luto mo. Ang 10 bilyong dolyar na investment ko, kailangan mong asikasuhin iyan. Ginoong Kate,